Hala, BBM. Admin, Desperado, Garcia na shock sa pasabog, VP Sara. Pagbenta ng bigas, budol, Gov, iyak. Ayan, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pangako para sa eleksyon. Ganito inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang timing ng pagbebenta ng halagang 20 pesos kada kilo ng bigas sa Visayas Region. Ayon sa pangalawang Pangulo, isa itong estratehiya para manalo ang mga kandidato sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators. Para manalo yung kanilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil kakaalam ko walang direksyon yung kanilang alyansa. Ayun na naman tayo sa 20 pesos na bigas ngayong mag-eleksyon, ginagamit na naman eh. Parang ano no, parang sinasabi dito, subok na yan, subok na yan. Subok na yung ano na yan, powers ng 20 pesos. Nako naman. Yan na naman tayo sa 20 pesos. Kalimutan nyo na nga yung 20 pesos na yan, kinalimutan na nga namin yung 10,000 ni Cayetano. Oh. Dagdag pa ni VP Duterte na ang nasabing hakbang ay isa na namang pambubudol sa sambayan ng Pilipino para makuha ang kanilang boto sa darating na eleksyon sa Mayo. Well, hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka, yes, inaano na naman nila yung mga tao, binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. Parang ang nangyari kasi, parang yan ang pinakamadaling kapangyarihan na pwede nilang gamitin eh. Yung 20 pesos power. Pag sinabi kasi, pabababain natin ang bigas. Uy, ito pabababain yung bigas, oh. 'Di ba? Mga magiging 20 pesos baka sakali. Siyempre, sa hirap ng buhay ngayon, lahat ng tao practical na lang. Kung saan ang talaga nagiging mura, doon sila. Lahat naman tayo ganun eh. Kung saan mura eh. Parang walang pinagkaiba yan sa made in China eh. Bibili ka ng imported na gamit. Oh, siyempre, tapos bibili ka ng made in China, pareho lang ng original. Eh doon ka na sa made in China kung ano yung mura. 'Di ba? Practical naman lahat ng tao ngayon. Bihira na lang bumibili ng imported ngayon eh. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? Bukod dito, 20 pesos per kilo? Sa Visayas lang, sana all. Parang sinasabi siguro, yung Luzon tsaka Mindanao, lipat na lang kayo sa Visayas kasi mura bigas doon. Grabe naman. Na hindi maganda ang kalidad ng 20 pesos kada kilo ng bigas na ibebenta ng administrasyon sa Visayas. Meron akong pagdududa ha, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede ka... Sinadoming, white pigeon, grabe, ano ba naman yan? Yung sinasabi nga ni VP Sara, hindi pang tao yung ibebentang bigas, pang hayop. Ba't naman yung tatak niyan, white pigeon? Ano ba yan? Ano yung pang kalapate? Yung tao ginawang kalapate, oh. Sinandoming rice. Oh. Hindi totoo yung sinasabi nga ng mga tao. Yung sa mga halagang 20-20 na yon, 'di ba? Kahit daw aso nila hindi makakain. Totoo yung sinasabi ng mga ano yon, yung mga nakakakuha ng ganong mura. 'Di ba? Kainin ng tao. Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy ang hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat kasi pwede siya kainin ng tao. Kung magandang klase talaga yung bigas na yan, yung 20 pesos per kilo, kung talagang ipapatupad nila yon, aba, siguro, ayan, dyan na kami maniniwala. 'Di ba? Kung talaga lang, kung sakasakali lang naman. 'Di ba? Siyempre, lahat ng mga tao ngayon kailangan talaga ng ganyan. 'Di ba? Kung mapapababa. 'Di ba? Kahit papaano. Pero hangga't di napapababa yan, wala, question mark lang. Plano ng PBBM admin at mga governors sa Visayas. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas, ang ating butihing general. Siyempre, supportahan nyo yan, the General's Viewpoint, ipagpatuloy natin. Na magbenta ng
20 pesos per kilong bigas. 20 pesos. Next week. Ito, Sunstar Cebu na post. 32 minutes ago. Cebu Governor Gwendolyn Garcia, okay. Siquijor Governor Jake Vincent Villa, Aklan Governor Jose Enrique Miraflores, and Leyte Governor Carlos Jericho Pitilla, so 4 na probinsya ito, held a press conference at the Cebu Provincial Capitol after a meeting with President Marcos Jr. regarding the 20 pesos per kilo rice program set to launch next week. Aba, set to launch next week. Yung 20 pesos na bigas, aba, inaasikaso na nila yung 20 pesos na bigas. Yan ba ay totoo? Aba. Oh, hanggang saan ba yan? Sinasabi nga 20 pesos sa Visayas lang ba yan? Mapapatupad sana all Visayas. Sana all nasa Visayas. Hindi ba? Eh, ba't naman kasi ganun? Kung kailan mag-i-eleksyon na, saka inasikaso yan. Kung meron talagang ganyang factor, hindi ko sinasabi na meron talagang ganyan. Kumbaga sinasabi natin, kung meron talagang ganyan. So, per 23 ngayon. So, around 2 weeks bago eleksyon. Wow! Palakpak naman dyan. O, taga Visayas. Cebu, Siquijor, Aklan, and Leyte. Ang gara naman sa Visayas lang, parang ang unfair naman. Hindi naman nasama yung Mindanao at Luzon. Paano naman yun? Parang naging installment no? Eto muna, saka na yung susunod. Cebu, Siquijor, Aklan, Leyte. Yun ang magbebenta ng, yung probinsya na yan, ang magbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas next week before election. Aba, next week may 20 pesos na bigas. Gaano kayang katagal yung 20 pesos na yan? Sinasabi nga nila ilang weeks na lang bago mag-eleksyon saka nagkaroon ng ganyan. Ang tanong, gaano katagal yan? Pagkatapos ba ng eleksyon, meron pa ring 20 pesos na bigas? 'Di ba? Kasi dapat hindi lang sa isang lugar kayo nagbaplano niyan Dapat sa iba't ibang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, kalahatan na ng mga Pilipino. Dahil mga taga Mindanao at taga Luzon, kumakain ng bigas yan. Kumakain ng kanin yan. Hindi lang naman mga taga Visayas ang kumakain ng kanin, kundi ang Luzon at Mindanao. 'Di ba? Para nangyari, may favoritism. Pasensya na sa mga kababayan natin sa Visayas. 'Di ba? Alam ko malaking tulong sa inyo yan, mga kababayan. Pero meron din tayong mga alam ko nauunawaan ng mga taga Visayas to. Meron din tayong mga kababayan sa Luzon at Mindanao na kailangan din ng ganyan. Ngayon, kung magandang klase yan, syempre, malaking tulong yan. Malaking tulong sa mga kababayan natin sa Mindanao yan at Luzon. Dapat hindi lang sa isang lugar yan. Hindi lang sa Visayas yan pinapatupad. Okay, I don't know kung last year ba o 2 years ago. Sinimulan ng Cebu Provincial Government ang pagbinta ng 20 pesos per kilo ng bigas sa Cebu. Nagpunta mismo sa Cebu City si Speaker Martin Romualdez. Yun Speaker. Tanda ko pa, yung siya mismo ang nagkikilo. Si Speaker, kita mo, taga-kilo pa ng bigas, no? Talaga si Speaker, lahat ng trabaho sinasakop na, talagang asipag-sipag ni Speaker, no? Ni Thumbs. Kahit na lahat pinapasok niya talaga. Tapos benta. Yung mga tao naman, siyempre kahit ako, 20 pesos per kilong bigas, lilinya ako. Oy, siyempre. So, maraming kahit naman ako, lilinya ako dyan kung may 20 pesos, tapos mabalitaan mo, uy, ang ganda naman ng 20 pesos na bigas na yon. Ang sarap sa ingin. Aba, lilinya agad ako dyan. Ang problema, isang araw lang yung pagbenta ng bigas. Sa dami ng pumila, sa dami ng gustong bumili, ini-stop kaagad yung programa. Bakit? Hindi na kayang sustentuhan kasi. Kumbaga kasi parang malayo sa puhunan kapag 20 pesos 'Di ba? Hindi talaga kakayanin. Pwera na lang kung kayo lang mismo ang bibili ng bigas tapos halimbawa, parang nabili mo ng 50, ibebenta mo ng 20, parang bentang palugi. Parang gano'n na lang mangyayari para bumango yung
para bumango yung dating mo. 'Di ba? Yung 20 pesos per kilong bigas, that is a very abnormal price. Ang isang kilo ng palay Tayo naman, hindi naman natin hinihiling. Kumbaga, hindi naman tayo humihiling na 20 pesos pero malaking tulong yan. Kumbaga sa amin, kahit na sabihin mong pababain lang yung presyo, ayos na yung mga dating presyo No, mga 40 pesos, 30 pesos, 35, okay na yun Hindi na natin pinapangarap yan 20 pesos na yan 'Di ba? Kung kaya nilang pababain uli katulad ng dati, walang problema. Hindi nyo na kailangan pilitin yung sarili nyo na pababain sa 20 kung hindi kaya. Kung tutusin mo, mababa na yung 16 pesos per kilo palay pa lang. Mababa. May milling ka pa. Kumbaga maraming puhunan. Puhunan ng isang kilong bigas, yung bawi lang punan, I think nasa 35. Kaya kung yung mga retailer magbenta ng 40, pwede na yan. Makaganansya na sila. Kailangan kung ibenta mo ang 20 pesos per kilong bigas, kailangan mo ng subsidy. Imposible yung promise ng Administrasyon Marcos Jr. na pababain nila ang presyo ng bigas ng 20 pesos per kilo. Suntok sa buwan na yun. Kasi talaga sa akin parang din yan Parang imposible din yan. Sana na lang, kahit papaano, kahit hindi na ganyan, 20 pesos. Basta mapababa lang. Okay na yun. Hindi na namin ipe-pressure yung gobyerno na pababain ng 20. Huwag nyo na i-pressure yung sarili nyo. Diba? Kasi talagang, imposible yan Diba? Imposible talaga. Imposible nang mangyari. Kaya ito, kung itutuloy nila ito, kailangan ng government subsidy. Yun lang. Dadagdagan ng, ito, estimate ko lang mga 15 pesos per kilo ang isubsidize ng gobyerno para makabenta sila ng 20, dadagdag ng 15 pesos per kilo ng gobyerno. Then, ang tao, matutuwa. Sino pa naman ang ayaw ng 20 pesos per kilo? Siyempre. Kaya lang, ang tanong, bakit ngayon pa? Diba? Yung timing ba? Kumbaga, pwede naman dati pa sana ginawa. 'Di ba? Bakit ngayon pa? 'Di ba? Syempre iisipin ng mga tao niyan, "Hoy, kung kailan mag-e-eleksyon saka ginawa." 'Di ba? Pwede namang dati. Pwedeng gawa ng paraan. Gaya ng sinasabi ko nga, hindi natin pinipilit maging 20, mapababa lang, masaya na yung mga tao. 'Di ba? Kumbaga, wag nang ipilit pag di kaya. Tsaka ngayon lang talaga, syempre isipin talaga kung kailan mag-e-eleksyon. Bakit ngayon kayo nagpaplano ng ganyan? Kasi nga, iisipin na naman ng mga tao. Wala kasi, pinakamabisang power yan Sasabihin, 20 pesos, syempre, madami talagang naghahangad ngayon na kahit papano, makaminos-minos. 'Di ba? Lahat naman ng tao nag-iisip kung saan siya makakaminos Hindi naman lahat ng tao nag-iisip gumastos. 'Di ba? Ngayon, kung meron talagang ganyan, syempre, kakagatin yan. Kaso nga lang ang tanong, kagatin pa kaya? Nalalapit ang eleksyon. Okay, magbasa tayo sa mga comments, Bayuta, sabi niya, murag reunion ng mga ngagba leader sa Visayas. Lasin nagkatawa ra mo diha kay kabalo mo nga imposible ang 20 nga bugas. Imposible unless talaga. himuon na lang og rice flavored otot. Huwag na natin ipilit yung 20. Inday Laagan, election is really just around the corner. Sa eleksyon kasi talaga, marami talagang lalabas na mga pangako dyan. Napakadami. Talagang mabubulaklak ang dila ng mga kumakandidato. Depende na lang talaga kung sino yung paniniwalaan mo. Sa 100 kandidato, minsan dyan, hindi talaga 100% ang tutupad dyan sa sinasabi niya. Ngayon, depende na lang sa ating mga tao kung sino yung dapat nating paniwalaan. Kaya nga sinasabi ko bago mo iboto ang isang kandidato, kailangan alamin mo muna kung sino talaga yung taong yun. Kung ano talaga yung naitulong ng taong yun. Hindi yung basta-basta ka nalang boto ng boto, hindi porket artista, hindi porket sikat, hindi porket kilala, iboboto mo na. Kailangan aralin mo, ano ba yung background ng taong to? Diba? Nung hindi pa nanunungkulan to, ano ba nagawa nito? Kung dati siyang nanunungkulan, ano bang nagawa din nito?
Doon nyo babasihan bago natin iboto. Di ba? So, ang tao, nakaka-obserba, hindi mo maalis yung duda ng taong bayan na ito, pag-eleksyon ito. Hindi talaga maalis. Felix Iscanuela, it's too late na ang tag 20 pesos per kilo rice, decided na ang majority zero vote to alyansa ni Lakay. Sanay na Parang parang sinasabi dito, parang yung sinasabi nga dito sa comment, parang hinihimok ulit. Pero hindi na talaga parang wala na Decided na kami. Parang ang mga tao sa prices na 50 to 54 per kilogram prime rice. Yes. Okay na yun. 50, okay na yun. Gagawin mong 20, that's a very abnormal. So I don't know kung anong klaseng bigas ito. Baka bigas galing sa NFA, old stock. old stock. Naku, mahirap naman yun. Kung ilalabas yung ganong klaseng bigas, grabe, tas ipapakain na sa mga tao. Di ba? Tawag ni Hindi magtiis na lang tayo sa 54, 60. Di ba? Pailaw na laon. Tama ba yun? Kasakit pa yung mga anak natin sa ganyan. Laon yung halos mabubulok na. Baka, kasi yun ang binenta nila noon, nung tig 29. Para naman kung mangyayari yung mga ganon, old stock yung mga ibibigay, para naman ginawang baboy yung mga tao. Parang ginawang aso na kahit anong ipakain mo, okay lang. Huwag naman ganun. Huwag naman ganun, mamen. Laon. Hindi na daw makain, sabi ni Ted Pailon, laon rice. Laon sa Winaray nun ata yun. Nabubulok na. Alwin Tampus, gihuwat na jud di ay na mag-eleksyon. Hinintay daw na mag-eleksyon bago magbenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Tihada Rex, it's Sabi na, yun ang magiging katuwiran talaga nila Kasi malapit na yung eleksyon too late the hero. Vote Pambari 4 for governor. Jennifer Ipanto, bisag libre pa na no vote na for governor. So PAM na lang daw sila. Kahit Parang gagawin ng lahat. Iboto nyo lang ako, mga kababayan. libre pa ang bugas. PAM, yun ang kalaban ni Sana Gwen hindi nyo na lang ginawan ng 20, dapat libre na lang. Garcia. GC Tengan, nangangamoy desperasyon kung kailan may eleksyon. Rolem Sanet, pataas sa rating, pampataas sa rating. Walang mani naglagyo nga saad pag panahon ni Marcos. Kaya nga sinasabi ko kanina hanggang kailan ba yung presyo na yan? Pagkatapos kaya ng eleksyon, ganyan pa rin? O ngayong eleksyon lang? Diba ang hirap kasing magtiwala Diba kasi alam naman natin kapag eleksyon, marami talagang pangako dyan. Ngayon kung tutuparin yung pangako dyan, hindi natin alam kung gaano tatagal. Yun yung tanong dun Nayo po yung eleksyon na himong 20 ang yung promise, sinisingil ang promise. Anyway, sa mga taga Cebu, Siquijor, Aklan, and Leyte, bantayan nyo ito. Pila na kayo dahil it's a blessing. Ayan, subukan nyo Bili mga kayo. katunay, tapos kuha kami sa inyo ng feedback kung ano ba ang lasa. Kaya lang, yung boto ninyo, mag-isip-isip. Bili ng bigas, Vote wisely. botohan pa rin yung gusto. Hanggat mari, vote PDP, Laban Straight, +2. Ayun, at ating natungayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV at syempre natungayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.